Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong series about the 18 P's Biblical Giving. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya, kung inyo pong mamarapatin, pakibahagi po sa ating mga kaibigan nang sa gayon ating pong patuloy na maipalaganap ang kaalaman patungkol po sa salita po ng Diyos. Muli mga kapatid, welcome po ang bawat isa sa atin sa ating pong series, The 18 P's Biblical Giving. At tayo ngayon po ay nasa part 4, The Procedure in Giving, based on 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 15. At ito po ang wika, mga kapatid, sa Biblia. Dahil tulad po siguro ng iba, ano nga po ba ang procedure ng pagbibigay? At tulad ng ating nga pong tinatalakay, bakit may giving? Na yamang ang mga giving natin ay sabihin natin, lahat naman yan ay galing sa Diyos. At kumbaga, ano po yan, bakit mayroon pong bigayan? Dahil alam po naman natin mga kapatid na ang Diyos ay Diyos na nagpapala sa atin ng lahat ng bagay, mga kapatid, and all that we have ay galing po sa Panginoon. Again, siguro nagwa-wonder tayo, ano po ba ang tamang proseso ng pagbibigay sa ating Panginoon? Let us read, brethren, sa 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 15. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda. Baka sakaling sa anumang paraan, kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y maratnang hindi nangahahanda kami, upang huwag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkatiwalang ito. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sa pilitan. Datapwat sinabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob
na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. Purihin po at pagpalain po ang ating pong salita na pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid. Alam naman po natin ang sitwasyon po noon way back ng panahon po ni Paul. Remember si Paul ay mayroon po siyang first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, and fourth missionary journey. At kanilang tinutulungan po, mga kapatid, ang mga kapatiran sa Jerusalem sa pamamagitan ng mga abuloy, sa pamamagitan ng mga ambag na mga churches, tulad po ng mga churches sa Corinthians, churches sa Macedonians, churches sa Achaia, so on and so forth. So, nililikom po nilang kanilang mga ambag at abuloy at ito po ay itinutulong sa mga banal na mga nasa Jerusalem, mga kapatid. At ito po ay isang napakagandang ministeryo at oportunidad dahil ito ay nagbubunga ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Of course, kapag ikaw nga naman ay naabutan ng pagpapala, ang sasabihin mo lang, salamat sa Diyos. At itong kabutihang loob na ibinigay sa atin ng Panginoon o pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ito po ay nagbubukas ng pagpapala sa ating mga buhay. Before we proceed, brethren, let us have ng bagay na ating pong ipaponder. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, Amplified, because at your standing of the test of this ministry, kaya ang pagbibigay ay ministry, they will glorify God for your loyalty and obedience to the gospel of Christ, which you confess, as well as for your generous-hearted liberality to them and to all the others needy ones. Take note, mga kapatid, na ito po ay ating loyalty at obedience sa gospel na ating pong kinoconfess, ang wika po dito ni Pablo, as well as yung ating generous heart. Kasi alam nyo po, ang nahihirapan lang naman magbigay ay yung walang mga puso sa pagbibigay at pagtulong sa iba. Subalit dito, sabi ng Bible, as well as for your generous-hearted liberality to them and to all the other needy ones. Kasi tandaan po natin, kumbaga, tayo ay pinagpala para maging pagpapala sa iba. We are not blessed just for ourselves. We are blessed to help others' needs, brethren in Christ. Kaya, tingnan po natin, mga kapatid, yung ating pong things to ponder. Ating in-acronym ang OMG. Giving is our obedience to God. Lagi po natin tandaan kasi it is commanded in the Bible. So therefore, if we give, we are obeying the Word of God. So number 2, giving is our ministry for God. Binabanggit kanina pa ho ni Pablo na salamat sa ministeryong ito na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. So giving is our ministry, our service, brethren in Christ. And third, giving is our generosity
with God. Tandaan po natin, out of the blessings that we have, we become generous brethren in Christ. At ito po ang ating things to ponder. Giving is our obedience to God, giving is our ministry for God, and giving is our generosity with God. Kaya tandaan po natin, kapag tayo ay nagiging giver, nagiging generous, nagiging sower, nagpapatunay yan na tayo ay masunurin sa Diyos, tayo ay gumaganap ng ministeryo para sa Diyos, at ipinapahayag po natin sa mga tao that we are really blessed brethren in Christ. Let us start, mga kapatid, at aaralin po natin 3 M lang po ito, mga kapatid, yung tinatawag nating procedure sa giving. Let us read, mga kapatid, sa 2 Corinthians 9:6, BBE translation. But in the writing it says, he who puts in only a small number of seeds will get in the same, and he who puts them in form a full hand will have produce in full measure from them. Kaya mga kapatid, ito po yung dapat natin makita. At binasa po natin sa BBE, basahin po natin ngayon sa God's Word Translation, same verse brethren, 2 Corinthians 9:6. Sabi po dito, remember this, the farmer who plants a few seeds will have a very small harvest. But the farmer who plants because he has received God's blessing will receive a harvest of God's blessings in return. Kung atin pong makikita, mga kapatid, the more we give, the more we become blessed. Yun po ang ibig sabihin. Kasi ang pagkaintindi ng iba, pag nagbibigay tayo, parang nawawalan tayo, nababawasan tayo, nauubusan tayo. No. The more we give, the more we become blessed brethren in Christ. Kasi dito ang sabi nga, ang naghahasik ng kaunti, aani ng kaunti. Ang naghahasik ng sagana, aani ng sagana. Kaya nga dito sa God's Word, maganda, the farmer who plants a few seeds will have a very small harvest. So, balik ta rin natin, a farmer who plants sabihin natin, more seeds will have a more harvest. Ganun lang po yun, mga kapatid. At ang maganda, sabi dito, but the farmer who plants because he has received God's blessing will receive harvest of God's blessing in return. Kaya first point, brethren, the measure of our giving. Kaya let us watch the measure of our giving. Kaya if we give our best, then we will reap the utmost best mula sa Panginoon. Kaya lagi po natin tandaan na ang pagbibigay ay nagdudulot ng pagpapala, mga kapatid. And then, sa 2 Corinthians 9:7, Message translation, I want each of you to take plenty of time to think it over and make up your own mind what you will give that will protect you against sub-stories and arm twisting. God loves it when the giver delights in the giving. Ang ganda ng pagkasabi dito, mga kapatid. Magkaroon daw po tayo ng oras, panahon, pagkakataon na pagbulay-bulayan natin yung ating pong mga kapatid ibibigay, ipagkakaloob, ihahandog sa ating Panginoon. Dahil ang iba para bang they just take it for granted. Pero ang sabi ng Bible, take plenty of time to think it over and make up your own mind what you will give. Kasi sabi po ang karugtong, that will protect you against sub-stories and arm twisting. God loves it when the giver delights in the giving. Gusto ng Diyos na makita tayong natutuwa tayo, nasisiyahan tayo at nagagalak tayo doon sa ating ibinibigay. At basahin po natin, mga kapatid, sa CEV translation, same verse pa rin, 2 Corinthians 9:7, each of you must make up your own mind about how much to give.
But don't feel sorry that you must give, and don't feel that you are first to give. God loves people who love to give. Ang ganda rin po ng pagkasabi. Huwag po natin parang bang ang pakiramdam natin na parang bang nagsisisiho tayo. Ang iba pakiramdam naman mga kapatid na parang bang dahil sa kailangan or napuwersa, napilitan. Hindi ho ganun dapat ang ating pakiramdam. Kundi ang ating pakiramdam mga kapatid, yung parang bang nasisiyahan tayo, natutuwa tayo at gustong-gusto natin magbigay sa pangangailangan ng tao. Yun ang gusto din ng Diyos na pagpalain, bigyan at i-bless mga kapatid. Kaya our second point, brethren, ay the mindset or motive of our giving. Kaya kailangan tingnan po natin yung mindset natin, motive of our giving. Kasi tulad ng ating naririnig, tama naman po yun na nagbibigay tayo because we have already blessed. Pero hindi rin po natin na pwedeng may pagkaila na dahil tayo ay blessed, kaya tayo nagbigay, at dahil nagbigay tayo ay i-bless pa rin patuloy tayo ng ating Panginoon. Kaya dito, ang kagandahan nga lang ay ating bantayan yung ating mindset, kasi baka yung ating mindset ay parang puwersa lang tayo, pinilit lang tayo, inobliga lang tayo, at yung ating motibo mga kapatid ay dapat clear yung ating motive na talagang we love to give. Kasi kapag nakita ng Diyos na we love to give, then He will also will love to give us, brethren in Christ. And then sa ating pangatlo, mga kapatid, basahin muna natin ang 2 Corinthians 9:8 hanggang 10 amplified. And God is able to make all grace, take note ha, all grace. God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing comes to you in abundance, not in sums, but in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. And in verse 9, as it is written, He, the benevolent person, scatters abroad, He gives to the poor. His deeds of justice and goodness and kindness and benevolence will go on and endure forever. And verse 10, and God who provides seed for the sower and bread for the eating will also provide and multiply your resources for sowing and increase the fruits of your righteousness, which manifest itself in active goodness, kindness, and charity. Atin makikita mga kapatid na talagang dito ay isinaysay mga kapatid ang sinasabi na ang Diyos ay able to make all grace, lahat na po ng biyaya ng kalakasan, kalusugan, kasaganaan, everything. Sabi niya, kaya niya mga kapatid na tayo ay pagpalaan sa lahat ng biyaya in abundance ha mga kapatid, kasi ang sabi po dito, the benevolent person scatters abroad. He gives to the poor. Kaya ang dahilan nga po, kaya tayo pinagpapalay, makatulong tayo sa pangangailangan ng iba. Ang sabi nga dito sa verse 9 sa ating binasa kanina, His deeds of justice and goodness and kindness and benevolence will go on and endure forever. You will be remembered in heaven because of what you have done sa buhay ng iba. Mga kapatid, yes, kapag nagbigay tayo, hindi po natin kailangan ang applause ng mga tao or papuri ng mga tao, but put in mind that you will be remembered in heaven. Aalalahanin ng Diyos ang lahat ng iyong kabutihan na nagawa dito sa lupa. At remember ha mga kapatid, ang binibigyan ng Diyos ng seed ay ang mga sower. So if we are not sower, God will not give us
seed. At remember, kasama ng seed ay ang bread na pinakapagkain. Magiging injustice naman ang Lord if He will just give us seed to sow. He will also give at the same time, kasama po with the seed ay ang bread na pinakapagkain natin. Kaya ibig sabihin, binigyan na tayo ng pangtanim, binigyan pa tayo ng pagpapala ng Panginoon para sa ating personal na pangangailangan. Kaya mga kapatid, third point is the manifestation of our giving. So, hindi pwede na walang manifestation ang pagpapala sa atin ng Diyos. Hindi pwede na walang manifestation yung ating pagkakaloob, pagbibigay, paghahandog sa Diyos. Mayroon at mayroon. Ulitin ko mga kapatid ha, there is no such wrong na sinasabi natin we give because we have already been blessed. Totoo po yun. Because we have been blessed, that's why we give. Pero dahil tayo ay nagbibigay, may balik pa rin po yan na pagpapala sa ating Panginoon. Diba sa mga nakaraan nating tinalakay, it is more blessed to give than to receive. In our conclusion, sa 2 Corinthians, mga kapatid, 9:11, Good News Bible, He will always make you rich. Take note the word. He will always make you rich enough to be generous at all times so that many will thank God for your gifts which they receive from us. Ang ganda pakinggan. Sabi dito, He will always make you rich enough to be generous at all time. Grabe, because we give, we help others, we meet their needs, dahil pinagpala tayo ng Lord. Brethren, ang gagawin ng Diyos sa atin, He will always make us rich enough to be generous at all times. Sa lahat ng panahon, kaya yung mga tao na mapagbigay, mapagtanim, mapagbiyaya, makikita po ninyo mga kapatid na hindi sila kinakapos, lalo silang pinagpapala ng Diyos, mga kapatid. And ang ating pong tinalakay ngayon, mga kapatid, ay the procedure in giving, which binasa po natin sa 2 Corinthians 9, 1 hanggang 15, brethren. At ang ating pong things to ponder ay yung giving is our obedience to God. Giving is our ministry for God. Giving is our generosity with God. And we tackled the 3 points, brethren. 3 M's regarding sa procedure ng giving. Our first point is the measure of our giving. And then second point, the mindset or motive of our giving. And then third point, the manifestation of our giving, brethren in Christ. At yan po ang ating tinalakay ngayon. We are now in part 4, the procedure in giving. I hope na napagpala tayo mga kapatid. At once again, tayo pa ay manalangin. Panginoon, salamat sa inyong kabutihan, katapatan sa amin. Thank you for giving us seed to sow. Because nakita mo na kami po ay sower, giver, generous sa bawat isa. Salamat Jesus dahil kami ay kinakasangkapan po ninyo. You make us channel and vessel of blessing to meet the needs of others. Salamat God dahil tunay nga po na lalo po ninyong pinagpapala ang patuloy na nagiging mapagbigay sa kapwa Panginoon. Salamat Lord dahil we understand na makita po namin Panginoon yung measure ng aming giving, makita namin yung aming motive sa aming giving at maging po Lord ang manifestation ng aming giving Panginoon. Salamat Jesus at patuloy po ninyong i-bless ang mga anak mo, mga Kristiyano, mga born again, mga mananampalataya na mga sower, giver, and generous Panginoon. Salamat at ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.